Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angel Jen Agner at welcome po sa aking Day 28 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. Para po sa ating devotion ngayong araw ay ang series about Loving God is Hating Sin. At ang topic po natin ngayong araw, August 24, 2024 ay Live a Life of Holiness. At ang scripture po natin ngayong araw ay John 2 verse 19 to 21. Jesus answered them, "Destroy this temple, and I will raise it again in 3 days." They replied, "It has taken 46 years to build this temple, and you are going to raise it in 3 days?" But this temple he had spoken of was his body. Sa Tagalog naman po, sumagot si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito, at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Teaching number 1, Jesus hates what defiles the temple. Ang ating Panginoong Diyos ay namumuhi sa mga nagpaparumi sa templo. Ang templo ay kasi dati sa Jerusalem ay pinuntahan ng ating Panginoon dahil nakita niya po na ito ay narurumihan o pinupugadan ng mga makasalanan. Imbis na ito ay puok palasambahan o puok panalanginan, pero ang mga tao doon ay ginawa itong puok na maraming kasalanan o maraming korupsyon, kaya nagalit ang ating Panginoong Hesukristo. Jesus hates what defiles the temple. Teaching number 2, the temple points the body of Christ. Kaya po galit na galit ang ating Panginoong Hesukristo ay ang templo po ay point or katawan ng ating Panginoon na dapat ay hindi dinudumihan o pinupugadan ng mga kasalanan. Ang templo po kasi ay siya ang nagtatayong bahay para makilala natin ang ating Panginoong Diyos. Ganon rin po ang mga tupa na dinadala doon sa templo o inaalay doon ay sumisimbolo po kay Jesus na dapat ay malinis ito, unblemished at dapat ay maayos, maganda ang tupa na to. At teaching number 3, the church is united to the body of Christ. Ang templo ay katawan ng ating Panginoong Hesukristo na kung sino man ang nakipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo at sila din ay isang templo ng Diyos. The church is the body of Christ and the church is the temple of God. Application number 1, love God and hate sin. Mahalin daw po natin ang ating Panginoon at kamuhian ang mga kasalanan. Kagaya po ng templo ay mahalin daw po natin ito at huwag dumihan sapagkat ito ay katawan ng ating Diyos. Application number 2, live a life of holiness. Tayo daw pong mga tao ay templo ng banal na spirito at sa atin nananahan ang Diyos. Kaya panatiliin po nating malinis ang sarili natin o katawan natin at kamuhian po natin ang mga kasalanan natin. Dahil tayo po ay templo ng banal na espiritu at nananahan sa mga katawan o buhay natin ang ating Diyos. Application number 3, long for the presence of God. Nang nananahan sa atin ang ating Diyos, ay tayo ay ganap na pagmamay-ari na ng Diyos o hindi na
aalis sa atin ang presence ng ating God or ang glory of our God sa mga buhay natin o katawan natin. Discussion: how can loving God help us live a holy life? Para po sa akin, ang pagmamahal na ko sa aking Panginoong Diyos ay tinutulungan tayo na maging banal sa buhay natin. Dahil kapag mahal mo ang ating Diyos, ay hindi ka gagawa ng kasalanan at kamumuhian mo ang mga kasalanan. Ganun na din sa ating mga katawan na alam natin na nananahan sa atin ang ating Diyos, kaya huwag nating dumihan ang mga katawan natin o gumawa ng maraming kasalanan dahil God is in our body at ang katawan natin ay pagmamayari ng ating Diyos. Kaya loving God is help us live a holy life. Ayun lamang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.